Salamat po, Pastor. Magandang gabi po mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang dami natin ngayon, ano? Okay. Salamat sa Diyos. Parang yung sopas ay panis yata ng kaunti. Okay, so panis agatin. Okay, so salamat sa Panginoon. Mabuti po ang ating Diyos. At siya ay patuloy na gumagalaw, kumikilos po sa atin pong buhay. At ang Panginoon po ay laging nagbabantay sa atin. Alam niyo po the intercession of Christ, o yung tinatawag natin na sa panahon ngayon, ang ating pinag-aaralan ay yung tinatawag na intercession o ano ang ginagawa ng Panginoon ngayon sa kalangitan. Actually, ito po ay isang doktrina na nagbibigay ng katiyakan sa buhay ng isang tao. Okay? So, bago tayo mag-umpisa, basahin muna natin ang ating pong isang verse, ang Hebrews chapter 7 verse 25. Tapos tayo po ay mananalangin. Hebrews chapter 7 verse 25. Consequently, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, aming amang dakila, na nasa kalangitan, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Ikaw po ang nasa aming kalagitnaan na maluwalhati, kaya't sigdan mo ng takot ang aming pong mga puso, at ang aming naman pong kaisipan, ay sigdan mo ng kagalakan, sa aming pong maririnig na salitang sa iyo lang nagmumula. Ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon. Pangalan mo lamang po ang mapapurihan sa aming pong pag-aaral na ito. At pangunahan mo kami ng katotohanan, Panginoon, na nagmumula sa iyong salita. Bantayan mo ako, O Diyos. Ang hangad ko po ay ikaw lamang, Panginoon, ang aking masamba at maparangalan sapagkat banal po ang pulpitong ito. Tulungan mo ako, Ama, sa tulong po ng Santong Espiritu na siya ring mangunguna sa puso't kaisipan ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. So, dahil merong intercession, merong tinatawag natin na eternal security o katiyakan na ang isang tao pagka siya'y niligtas ng Panginoon, siya'y natitiyak ng kaligtasan. Kasi yun po ang ginagawa ng Panginoon ngayon. He is securing our salvation. Tinitiyak niya ang ating kaligtasan habang siya'y nakaupo sa kanan ng Ama. Sabi po sa ating nabasa ay the antecedent is the Lord Jesus Christ bilang ating dakilang saserdote or great high priest is able, meron siyang kakayanan, to save forever, ay ligtas magpakailanman. Ang forever ba may hangganan? Wala, ano? So dito sa mundo walang forever, ha? Okay? Forever ay sa ibang, sa Panginoon lang ang forever. Okay? Those who come to God through Him, yung mga lumalapit sa Kanya sa pamamagitan niya. Okay. So, ang paglapit natin sa Diyos, sabi po sa verse ay sa pamamagitan ni Kristo, John 14:6. Dahil siya'y patuloy na namumuhay, since He always lives or liveth to make intercession to the uttermost, upang siya ay mamagitan. Kaya, yung katiyakan, ang intercession is isang paraan ng Diyos kung saan ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak bilang namagitan din sa ating kaligtasan, at ngayon pong siya'y namatay at muling nabuhay at siya'y umakyat sa langit at ngayon siya'y nakaluklok at tinitiyak niya ang garantiya ng kaligtasan ng bawat mananampalataya. Ito ay ibinigay na pasubali ng Diyos sa atin sapagkat madaya ang kasalanan. Ano po? And also in Revelation, we have an accuser. Who is our accuser? The enemy, Satan, the devil, the dragon. Siya po ang accuser natin. Lagi siyang nag-accuse of the believer na wala siyang pag-asa sa buhay. Lagi siyang nagbibigay ng mga akusasyon na nagpapahina ng ating pong pananampalataya. Lalo kung tayo nasa gitna ng pagsubok, kasalanan, at sa marami pa pong bagay. So, sa makatuwid, mga kapatid, ang intercession na trabaho ng Panginoon ngayon na nasa kalangitan na nakaupo, ay para lamang po sa mga mananampalataya. Okay? Ang kailangan ng isang hindi mananampalataya ay maligtas upang
Sa pamamagitan din ng ating Panginoong Kristo, bago siya dumako sa pag-iingat ng Diyos. Ang Diyos ay namamagitan. Kung hindi po siya ligtas at siya'y mamatay, wala pong intercession siyang mararamdaman sa Panginoon sapagkat siya'y pupunta sa kanyang kaparusahan because ng kanyang rejection. Okay? So, last time na pinag-aralan natin, tayo po ay mag-timer lang ha. Okay. Tama-tama, nakapagsalita na yata ako ng 15 minutes. So, 1 minute na lang. Okay, so last time na pinag-aralan natin is, ang title ng ating pinag-aaralan is Perfectly Saved. Sabi nung verse, we are perfectly saved o tayo ay ganap na ligtas. Ang lahat ng mga mananampalataya nagtiwala po kay Kristo. Binigay niya ang kanyang buhay sa nananampalataya kay Kristo. Kaya huwag na po tayong mag-alinlangan kay Kristo. Tayo ay magtiwala sa Kanya, mananampalataya para sa ating kaligtasan sapagkat ang kamatayan anumang oras ay darating. At kung tayo naman po nananampalataya kay Kristo, tayo ay magtiwala sa Kanya ng patuloy. Ang ating buhay, ang ating ikinabubuhay, ang ating paglilingkod sa Diyos sapagkat kinakailangan po ang tapat na paglilingkod upang maramdaman natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Okay? Isang mahalagang dapat nating malaman sa kanyang intercession is yung pagbibigay ng Panginoon po ng karunungan sa atin. Na siya ang Diyos na umaalalay sa atin. Na tayo'y kailangang magtiwala. Ang mga bagay na hindi na natin kayang, maraming bagay na dapat ipagtiwala natin sa Diyos. Huwag nating sakupin ang maraming bagay sapagkat ang lahat po ng bagay na ipinapatong natin sa ating kakayanan is doomed to fail. Lagi niyang papunta sa pagkasawi o pagkawasa. Kaya, kailangan natin ng pagtitiwala sa Panginoon. Ang salitang intercession, na pag-aralan natin last time, ay nangangahulugan ng to intercede o to make a petition, siya'y mamagitan para sa kapakanan ng iba. Sa pinakamadaling salita ay padrino. Pagka tayo napunta ng munisipyo, hanap ka ng padrino yung nagaganyan mo. Anong makakalapit kay Mayor? So, yung padrino, intercession po yan. Subalit dito, sa ginagawa po ng Panginoon, siya po ay pleading with the Father because of our sins. Dahil sa ating kasalanan, paano natin matitiyak na tayo, natitiyak ka ba, Pastor, na ako iligtas? Lagi po ako nagkakasala. Humingi ka ba ng tawad sa Diyos? Humingi po, namamagitan si Kristo para sa iyo. Sabi sa aklat ng Roma, ang mga panalangin hindi mo kayang iusal sa Diyos ay iniuusal naman ng Santong Espiritu para sa iyo, namamagitan ng Santong Espiritu para sa iyong panalangin. So, ang tao pong naligtas ay punong-puno po ng intercession ng Panginoon. Bakit? Because sa oras ng isang tao ay naligtas, siya po ay possession of God. Hindi lang siya possession, siya ay anak ng Diyos. Pababayaan ba ng Ama ang kanyang anak? Na mapariwara sa kanyang buhay, pananampalataya? Hindi, ano po? Because we do not proclaim religion, but we proclaim relasyon sa pamamagitan ng lahat ng tao ay maging anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. John 1:12-13. Okay. So, hindi lamang yon ang ibig sabihin din po ng salitang intercession ay merong kahulugan na to hit the bullseye or spot on. So, lahat tayo makasalanan, we miss the mark. Right? And then, nanampalataya tayo kay Kristo, pero namumuhay pa tayo, we're still missing the mark. And we have a perfect God. Ganap ang ating Diyos at ayaw niya ng kasalanan. Walang isang patak ng kadiliman, pero tayo nakakagawa ng kadiliman at nakakagawa ng kasalanan. Hindi natin tinatamaan ang bullseye ng Panginoon. Paano ng ating kaligtasan? Mawawala ba ito? Hindi po, sapagkat si Kristo po ay namamagitan. He is hitting the bullseye for us. He is hitting the mark for us. That's why He is able to save forever. Meron siya kakayanang magligtas ng walang hanggan. Sapagkat yan po ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang kanyang intercession ay nangangahulugan ng kanyang gawain sa kanyang pagiging isang
tagapamagitan, si Kristo ang Messiah or Jesus Christ. Messiah ang ibig sabihin ay mediatorial work o siya ay namamagitan. Namagitan siya sa atin sa tatlong bahagi na ito ay anino ng lumang tipan. Namagitan siya ang mga propeta nung unang panahon. Siya ang propeta ngayon. Deuteronomy 18. Ang hari mula sa lipi ni David na mga matay ang kanyang lipi at hindi maghahari magpakailanman, si Kristo ang tunay at ganap na hari. At ngayon naman po, siya ay umakyat bilang tao, bilang dakilang saserdote natin, tagapamagitan natin, nakaupo siya sa kanan bilang saserdote. So, ang ganap po ng Panginoong Hesus sa kanyang pagiging Kristo ay propeta, hari, at saserdote natin. Ang trabaho po ngayon, the session of our Christ in the present days is, of the Lord Jesus Christ is to intercede for us. Ang ginawa niya bilang saserdote dito po sa atin sa lupa, katulad na ating pinag-aralan last time, ay siya ang trabaho ng unang panahon ng saserdote ay inilalapit niya ang mga tao sa Diyos sa pamamagitan ng alay. Tulad ng pinag-aralan natin ng Hebrews 10, inilalapit niya sa pamamagitan ng mga dugo ng hayop. Subalit, mayroon itong tinatawag na consciousness of sin. Kahit siya ay nag-alay, ay naroroon pa rin ang ever-presence of sin in the presence of God. Okay? So, kailangan merong isang mamatay na magbubuo ng dugo kung saan, kapag ito'y ginawa niya once and for all, there's no longer any consciousness of sin. Positionally, siya po ay isa ng ganap na ligtas sa harapan ng Diyos. Subalit, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. Sabi ni John in John 1:29, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sino po ang kanyang tinutukoy? Ang Panginoong Jesucristo. So sa kanyang pagiging saserdote, siya ang nag-aalay at siya ang alay. The sacrifice and the sacrificer is the Lord Jesus Christ Himself. Dying on the cross, namatay sa krus, ibinubuo ang kanyang dugo upang sino man ang sa kanya manampalataya, ipinahid ang dugong ito sa kanya o ibinuhos at siya po ay malinis na as white as snow in the eyes of God. Okay. So sa ating pong pinag-aralan, meron tayong 3 puntos. Pag-aralan natin yung unang point. Ang title nga po nito ay Perfectly Saved. Maganda rin yung ating Wednesday. Wala yung iba dito. No? Ang ating naman pong title ng Wednesday is Forbidden Love. Yeah. Okay. Parang drama. Ito naman po is Perfectly Saved. Okay. O ganap na ligtas. So, may 3 puntos. We are perfectly saved because He is able and willing to intercede for us. Sabi noong Hebrews 7:25. Abay, nakakagalak po ito. Bakit? Sapagkat the ability to make our salvation perfect and forever ay hindi nakabase sa atin. Hindi kayo naririto dahil gusto nyong ligtas o baka mawala ang kaligtasan nyo. Pag naririto kayo dahil baka mawala ang kaligtasan nyo, umuwi na kayo. Mga kapatid, ako sisimba bakit? Baka mawala ang kaligtasan ko. Ay, hindi po kayo nagbigay niyan, kaya hindi kayo naka-earn yan, kaya hindi rin po yan nasa kakayanan ninyo para mawala. Okay? We are perfectly saved because God is able, dunami, the only one who has the ability, able and willing to intercede for us. Not only He is able, there are some who is able but not willing. Ang Panginoon po siya ay able at siya po ay gusto po niyang magligtas. Bilang ating dakilang saserdote, siya lamang ang nagnanais at nabasa din po natin na sa kanya pamamagitan. Paano ipinakita ng Panginoon na nais niyang magligtas? Sa pamamagitan ng kanyang voluntary na incarnation, and the Word became flesh and dwelt among the people whom He will save, to reveal God. No one has seen God, John 1:18. The only begotten God who is from the Father, He has revealed Him. So ang kanyang trabaho sa pag-incarnate is to bring God to man, to bring man to God, and to be our faithful, merciful and faithful high priest, and also to reveal God to humanity para ihayag niya sa tao kung sino ang Diyos.
Ever wonder kung gaano tayo iniibig ng Diyos? Na para hindi magpalipad-lipad ang ating isip kung sino ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak na bilang lubos na kapahayagan ng Diyos kung sino siya at ang kanyang pag-ibig sa atin. Okay. So we are perfectly saved because He is able and willing to intercede for us. Ano po? Pinakita po natin sa mga verses that His willingness to obey the will of the Father, and He Himself is willing to do ang pagliligtas. Hindi po siya napilitan. He is not a divine victim. Siya po ay kusang bumaba upang magligtas. Bakit? Sapagkat siya at ang Ama ay isa. Okay, second point po natin is, He always lives to make intercession for them. We are perfectly saved because He lives forever. Alam nyo, wala pong pinakamasarap na bantay sa bangko kung ikay katrabaho sa bangko kung hindi siya isang gwardya na hindi natutulog, hindi kumakain, hindi umaalis sa pwesto. Which is impossible. Yung lagi siya nakaganyan, hawak niya yung baril. Sasabihin niya, paano yung nalalaman na ligtas ang bangko ninyo? Tingnan mo yung gwardya namin. 10 taon na yung nakatayo dyan, hindi natutulog. Talagang nakamatcha niya, kahit kurap, hindi nakakurap, hindi nakakain, hindi naalis, hindi nagre-rest, hindi nagkukubeta. Kasi binabantayan niya ang seguridad ng aming bangko. But walang taong ganun. Right? And only the Lord Jesus Christ, because He lives forever, is able to make our salvation perfectly. Perfect. Hindi nawawala. Hindi maaalis. Because He is able to live. He lives forever. Siya ay nakaupo sa kanan. Sa katunayan, not only that salvation is forever, there will come a time that in the culmination, sa pagdating ng panahon, meron pang maluwalhating kapahayagan. Bukod sa kaligtasan ating nararanasan ngayon at pagpunta natin sa langit, pag dumating na po ang paghuhukom, makakasama natin siya magpakailanman. Okay? He always Christ ever lived. Siya'y nabubuhay bilang ating dakilang saserdote at bilang tagapamagitan. Siya kung saan ang Ama is well pleased. Lubos niyang kinalulugudan, is pleading for our case. Napakasarap. Nung sinabi ng Panginoon, this is my son on whom I am well pleased. Lumapit kayo sa Kanya. Pag lumapit ngayon ikaw, Panginoon, sustulungan mo ako, sabihin niya, Ama, yan ka na naman. Malapit ka na naman para kay Marlon. Yan mo na yan! Ganun. Hindi po ganun Nakikita natin dito, na nung sinabi po ng pinahayag po ng Ama na this is my beloved son on whom I am well pleased. This is my son on whom I share my glory with before the foundation of the world. Siya ang aking prostonteon. Siya ang aking laging kasama. Interfacing and interacting with the glory, the honor. He became flesh. Siya ang aking kasama. Sabi po niya. Okay. He is pleading for our case, for our confession, for our requests. He ever lived to welcome those believers who have died, to welcome them in the mansions. Nabubuhay din siya. At hindi lang siya nagbabantay, naggagawa siya ng ating pupuntahan. Ano sabi niya in John 14? I will prepare a place for you. That is the guarantee of salvation. Okay? He has prepared. The glory of our salvation can only be realized. Okay, yung kaluwalhatian po natin kaligtasan ay ating lamang matatamasa kapag ka nawala na tayo dito sa katawang makasalanan. That is the most glorious moment for every believer. That's why death has no sting. Nariyan ang kamatayan pero wala na siyang tibong parang nakakatakot pag dumating sa buhay mo na parang tulirong-tuliro ka. Na gusto mo siyang tanggihan kung kaya mo lamang. Hindi na po ganon. Wala na siyang tibo. Wala na siyang kamandag. Okay?
This agonizing experience is only, ito pong nakapanlulumo na ating pinagdaanan sa kasalanan ay pansamantala lamang. Anong laking seguridad kung ang ating pong tagapagligtas is mighty and infinite. One whose Satan and death has no power over him. He ever liveth. Okay? Walang kapangyarihan. Ang tinatawag natin na kung siya'y nabubuhay magpakailaman is the infinity of time. Hindi siya nasasakop ng panahon. Okay? We are also perfectly saved. Bakit? Dahil alam niya ang ating mga kahinaan. In Hebrews 4, He suffered the same. He personally experienced how it is to live in a sinful world. Hindi lamang niya alam. He is not only has the omniscient power. Hindi lang alam niya ang lahat ng bagay. Alam ko pinagdadaanan mo, but it's a different thing when you are immersed into it. Pero iba kung ikaw ay dumanas sa kanilang pinagdadaanan. At yun po yung sabi sa Hebrews 4. Dumaan siya sa mga bagay na ito. And He lives forever. Hebrews 2:18, for since He Himself was tempted in that which He has suffered, He is able to come to the aid of those who are tempted. Alam niya. Tinanas niya ang lahat. Huwag natin sasabihin na, alam, parang nararamdaman ko, hindi ako nararamdaman ng Diyos, o kaya parang pakiramdam ko, tinalikuran ako ng Diyos. Hindi po yan totoo. We must remember na nung dumaan ang Panginoon sa mga hirap at pagsubok na ito, He doesn't deserve it. Tayo, we deserve it because we are sinful human being. We deserve every trials, every suffering, every challenges ng lahat ng bagay na yan. Dapat lang dumaan sa ating makasalanan tayo. We are saved sinners, yet we are still sinners. But the Lord Jesus Christ, siya po'y dumaan sa mga bagay na ito and He doesn't deserve that. Bakit? Sapagkat siya'y Diyos na banal. Taong banal. Walang kasalanan. Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Anong lahat ng iyong pinagdadaan ng hindi alam ng Diyos? Alam niya yan. Hindi lang niya alam. Naranasan niya yan. Huwag nating alisin sa Panginoon ang kakayanang tayo'y tulungan sapagkat alam niya ang ating pinagdadaanan. Brothers and sisters, we are perfectly saved because He lives forever. Siya'y nabubuhay magpakailanman. Okay. Sabi po rito sa huli nating point, we are perfectly saved because He is our advocate and mediator. Hindi lamang, hindi siya namamatay. Lagi siyang nakamatsyag, lagi siyang namamagitan. Kung hindi, tayo po ay ganap na ligtas sapagkat siya ang ating, dapat nating unahin yung salitang mediator at siya ang ating advocate. Because the word mediator is in 1 Timothy chapter 2 verse 5, there is one God and one mediator also between God and man, the man Christ Jesus. Actually, yung pong salitang one God, isang Diyos, isang tagapagligtas, ang ibig sabihin po niyan, mayroong Diyos na tao, iisa. At mayroong taong ganap, iisa. Ibig sabihin, mayroong siyang tinutukoy dito na mayroong isang tagapamagitan, mediator, na siya'y ganap na Diyos at siya'y ganap na tao. Okay, yun po yung ibig sabihin itong verse na to. There is one God, one mediator also between God and man, the man Christ Jesus. Now, ang salita pong mediator o tagapamagitan ay sa salita ay mesetes o kaya mesos or in the middle. Ito ay isang arbiter. Okay? Guaranteeing the performance of all the terms stipulated in a covenant. Siya ay tumitiyak. Ang trabaho po niya ay tumitiyak siya na naganap niya kung ano man ang sinasabi ng batas sa magkabilang panig. Ano man ang hinihingi dito, naganap niya. Ano man ang hinihingi dito, nagawa din niya. Kaya siya'y tumatayo sa pagitan nila. Sa pagiging Diyos, siya'y ganap. At sa pagiging tao, siya'y ganap.
Kaya't siya'y nasa pagitan, siya'y tinatawag na mediator. Okay? Ang Panginoong Yesus po in Hebrews 2:17, He had to be made like His brethren in all things, that He might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Can you imagine kung ano ang ginawa ng ating Panginoon? In Philippians chapter 2 verse 6-18, ang sabi po, although He was in the form of God, He did not regard equality with God, but made Himself a bondservant in the likeness of men. Ibig sabihin, mga kapatid, ito ay voluntaryong paggalaw. He made Himself. It's a reflexive action. Kaya tama din yung ating punto doon sa una, able and willing. Because the action is reflexive. He Himself. Okay, siya ang gumawa sa kanyang sarili. Sa kanya, ang ginawa niya para sa kanya, okay, para sa tao, ginawa niya para sa kanyang sarili. Mesites, a mediator, intervenes. Ano ba ang trabaho ng mediator? He intervenes to restore peace between two parties. Siya ay nasa gitna upang ang kapayapaan ay maganap sa magkabilang panig. Okay? Kaya natitiyak natin na ganap ang ating kaligtasan sapagkat merong tumayo sa ating pagitan, Diyos na banal at taong makasalanan, at idinipa niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga braso, upang pag-abutin ang magkabilang panig. At sa kanyang pagdipa sa krus ng Kalbaryo, nagbubusa ng dugo upang mabayaran at mabigyan ng kapayapaan at pagkakasundo ang magkabilang panig. There's a God who loves us, but there's justice between a sinful man. Kaya kailangan sa kabila ng pag-ibig ng Diyos ay mayroong mamatay at magbayad ng kasalanan. So kung wala pong mediator, lahat po ng tao is to spend eternity in hell. Sapagkat sa pamamagitan ng ating sarili, imposibleng tayo ay maligtas. Yet, there is hope. For the angel says to Joseph, you shall call the child Jesus, for he will save his people from their sins. Okay? So Jesus represents those who place their trust in Him before God's throne of grace. He mediates for us. Siya po ang namagitan para sa atin. Katulad siya ng isang defense attorney. Ano po? So ang kanyang sinasabi sa judge na ang Panginoon, Your Honor, my client is innocent of all charges against him. That is true for all of us. Namamagitan siya para sa atin. Someday we will face God, but we will do so as totally forgiven sinners because of Jesus' death on our behalf. The defense attorney that took the penalty for us. That is our mediator, the Lord Jesus Christ. Hebrews 9:15, for this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance. That is through the mediation of the Lord Jesus Christ. Now that He has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. It is because of the great mediator that we are able to stand before God clothed in the righteousness of the Lord Jesus Christ. Ang pagiging matuwid po natin sa harapan ng Diyos ay katuwirang hindi galing sa atin. Ito'y katuwirang ibinibihis sa atin. Sa tuwing tayo nanampalataya kay Kristo. Last time, we talked about it, the imputation o ang pagbibihis ng katuwiran sa atin. 2 Corinthians 5:21. Sa krus po ay nagkaroon ng isang malaking transaction, the exchange of our sin. Our sin is imputed to Christ, and Christ's righteousness
ang ating kasalanan na ibinihis natin kay Kristo at si Kristo ay naparusahan sa krus. At ang kanya naman pong katuwiran ay ibinihis sa atin at tayo ngay tinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi dahil may ginawa tayo, kung hindi dahil si Kristo ay namagitan para sa atin. So we are perfectly saved because He is our mediator. Last, we are perfectly saved, although nasa one point ito, because He is our advocate. Okay? Christ is our advocate. 1 John chapter 2, verse 1. My little children, I am writing these things to you that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. We need a righteous person to approach before us. Kailangan natin ng isang matuwid na tao na siyang haharap sa matuwid na Diyos. At magdadala siya, subalit kailangan siya isang ganap na tao sapagkat ang dadalahin niya, ang kanyang ipamamagitan ay ganap ding taong mga makasalanan. Ang salita pong advocate, we are perfectly saved because of the continuous work of Christ. Tayo po ay ganap na ligtas dahil sa patuloy na ginagawa ng Panginoon Hesukristo bilang ating abogado o advocate or parakletos. Okay, sa Greek word po. His work as our advocate is for those, kanino lang ito? Sa mga nananampalataya kay Kristo. Siya ay namamagitan para sa mga nananampalataya kay Kristo. Kung hindi ka nananampalataya, kailangan mo ay tagapagligtas, Savior. Okay? Tagapagligtas. The word parakletos describes someone called near. Parakaleo, a near called one. In the Greek classic, this word was often used in judicial sense and described also as a defense lawyer or a legal assistant. Ganon din ang connotation niya. Siya din ay isang abogado na namamagitan. Intercession po kasi ang trabaho niya. And He is our merciful and faithful advocate because He experienced the life of a perfect man. Alam niyo mga kapatid, tuwing tayo po dumadaing sa Diyos, humingi ng tawad sa ating mga pinagdadaanan o ano kalakasan o anumang bagay, sa tuwing idinadaing po tayo ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama, alam niya at ramdam niya ang ating pinagdaanan at anumang ating kabigatan. Let us not deny the Lord Jesus Christ nung ating pagdaing sa Kanya kasi gusto niya yon. Gusto ng Panginoon, umaasa tayo sa Kanya. Ang gusto niya, dumadaing tayo sa Kanya. Ang gusto niya, inihahayag natin sa Kanya ang ating pag-iyak, ang ating paghikbi, ang ating pighati. Ang lahat ng yan, ang nais ng Diyos, ibigay mo sa Kanya. Ang lahat ng taong kinaiinisan mo, ang lahat ng taong kinagagalitan mo, hindi mo pigil ang iyong galit, nais ng Diyos, i-confess mo sa Kanya. Hindi po siya impersonal God. He is a personal God to us. You should remember that. Because our salvation is personal. When we say it's personal, it means lahat ng bagay and all the faculties of your personality, God is involved. And He wants to be involved. Gusto niya. Siya'y ating Diyos. Can you imagine a person? Na-imagine nyo ba na a person so caring to us like God? No one. Not even your spouse. Kasi marami ka pang pwedeng ilihim sa Kanya at the back of your mind. Pero sa Diyos, wala. Diba? We should not forget that. Huwag natin kalimutan na ang Diyos, huwag natin tingnan ang Diyos na isang makapangyarihang Diyos na parang pulis na pag may sinabi ka, huli ka. Hindi siya ganoon. Ang nais niya, sabihin natin sa Kanya kung ano ang ating pinagdadaanan. Hebrews 2:18, for since He Himself was tempted in that which He has suffered, He is able to aid to those who are tempted. Alam ko, narinig na narinig ko nito. Nabasa ko na to. Pero inuulit ko because this is a personal experience of the Lord. He personally walked in the land. Nadumihan nga ang paa niya, kailangang hugasan. He is a person. Always remember that, brothers and sisters. The Lord God is a person.
Siya ay nakakapakinig. Okay. Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Bakit? But the one who has been tempted in all things as we are yet without sin. Jesus is our righteous advocate with the Father. Imagine, we have an advocate with the Father. Sabi dito, pakinggan niyo to ha, 7:25. Okay. Consequently, He is able to save to the uttermost those who draw near to God, since He always lived to make intercession for them. Lagi siyang nabubuhay upang mamagitan. Now, in 1 John chapter 2, verse 1, my little children, I am writing these things to you that you may not sin, and if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. We have an advocate with the Father. Okay. Sa salitang Grego po ay para kleton, ekomen, proston, pateron. Maganda pong ibig sabihin yan. Yung pong salitang ekomen, we have, proston, pateron, ibig sabihin, meron tayong abogado na hindi nawawala sa presensya ng Diyos, na lagi silang nag-uusap patungkol sa iyo. Kasi yung pong salitang proston, pateron is an accusative, which means there is an interaction. Okay? Katulad noong, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was with God, and the Word was God. The Word was with God is prostonteon, which means nagkakaroon sila ng, from simula pa lang ay meron na silang interaction. Dito, bilang advocate naman natin, meron silang pag-uusap din po patungkol sa atin. Ever advocating us in the presence of the Father. And the word is not God, but Father, which means tayo bilang mga anak din ay pinamamagitan ng ating advocate na anak ng Diyos sa ating Ama. That's why we are perfectly saved. We are perfectly saved because He is our advocate and mediator. Kaya mga kapatid, sa ating pong mga puntong ito, makikita natin na napakahalaga, napakalaking biyaya na malaman natin ang ating Panginoon ay namamagitan para sa atin. Magpapasalamat tayo sa Diyos na siya'y nagkatawang tao. Magpapasalamat tayo sa Panginoon na siya'y lumakad sa mundong ito, nahirapan, natukso, sapagkat may purpose siya kung bakit niya ito ginawa, upang pagdating ng panahon ang mga naligtas na nabubuhay pa sa balat ng lupay, maipagsadya niyang maibulong sa puso at sa tainga ng ating Ama. Amen? Amen. Amen. Merry Christmas. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat. Tunay, Panginoon, ang garantiya ng kaligtasan ay nakapagbibigay po ng lundag sa aming puso, Panginoon. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng bagay. Maging sa sandaling ito, patuloy na umiikot ang biyaya mo sa amin. Salamat, Panginoon, because you are our personal God. Binubuksan mo, you invite us in the throne of grace to come before you in Hebrews chapter 4. Kaya tulungan mo ka, Panginoon, kami mapagpakumbaba at kami ay lumapit sa iyo at isuko ang lahat. Sinupuri ka namin sa pangalan po ng anak na si Jesus.